Unti-unting sinira ng bagong asawa ang isipan ni Rafael, pinaniwala siyang siya ang baliw, habang tahimik na inaagaw ang mana ng kanyang anak na si Sofia. Nang magsalita ang matandang yaya na si Lorna, biglang nagbago ang lahat at nabunyag ang isang malupit na katotohanan. Ngunit handa ba si Rafael na harapin ang halimaw sa loob ng sarili niyang tahanan para iligtas ang anak? Para kay Rafael de Alva, ang bawat umaga ay isang biyaya. Lalo na ang mga umagang tulad nito, ang sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng kanilang mansyon sa Forbes Park ay nagbibigay liwanag sa marangyang dining area. Ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa gitna ng mesa. Sa kanyang harapan, naroon ang dalawang babaeng bumubuo ng kanyang mundo, ang kanyang magandang asawa na si Isabela at ang kanyang munting anghel, ang 6 na taong gulang na si Sofia. More bacon, mahal? Malambing na alok ni Bella. Ang kanyang nimnang ngiti ay kasing liwanag ng umaga. Inilapit nito ang plato kay Rafael at sa isang saglit, pakiramdam ni Rafael ay siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. 1 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang una niyang asawa at inakala niyang hindi na muling mabubuo ang kanyang nawasak na puso. Ngunit dumating si Bella. Maganda, matalino, at higit sa lahat, tila mahal na mahal nito si Sofia. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Thank you, mahal, sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Sofia na tahimik na nakaupo sa kanyang silya. Tinititigan lang nito ang kanyang pagkain. Ang tinidor ay halos hindi ginagalaw. Anak, kainin mo na yung hotdog mo. Lalamig yan, sabi ni Rafael sa malumanay na boses. Dahan-dahang itinuon ni Sofia ang tingin sa kanya at sa mga mata nito, may nakita si Rafael na isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang anino ng takot. Mabilis itong nawala nang ngumiti ang bata. Isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Opo, Papa. Pinagmasdan niya ang kanyang anak. Nitong mga nakaraang linggo, napapansin niyang tila laging balisa si Sofia. Madalas itong nagugulat sa maliliit na bagay at palaging nakatingin sa paligid na para bang may inaasahang masamang mangyayari. Baka naninibago pa rin, pangungumbinsin niya sa sarili. 1 taon pa lang naman si Bella sa buhay nila. Kailangan lang siguro ng mas mahabang panahon. Hayaan mo na muna siya, mahal, sabi ni Bella. Ang kamay nito ay marahang humaplos sa braso ni Rafael. She's just having one of her quiet mornings, di ba, sweetie? Tumingin si Bella kay Sofia at ang nangiti sa labi nito ay nanatili. Ngunit sa pagitan ng pag-angat ng tasa ng kape at pag-inom nito, nakita ni Rafael ang isang mabilis na pagsingkit ng mga mata ni Bella habang nakatingin sa bata. Isang sulyap na malamig, kasing lamig ng yelo. Napakurap si Rafael. Baka guni-guni niya lang. Pagod lang siguro siya sa trabaho. Kinagabihan, isang malakas na sigaw ang gumising sa diwa ni Rafael. Papa! Walang pag-aalinlangang napabalikwas siya mula sa kama at mabilis na tinakbo ang pasilyo patungo sa kwarto ni Sofia. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, humihikbi. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakaturo sa isang madilim na sulok ng silid. Anak, anong nangyari? Tanong niya. Niyakap ang nanginginig na katawan ng bata. Yung halimaw, Papa. Bulong nito. Isinubsob ang mukha sa dibdib niya. Nandyan na naman siya. Hinalikan ni Rafael ang noo ng anak. Shh! Panaginip lang yun, baby. Walang halimaw dito. Papa's here. Ilang sandali pa, pumasok si Bella sa kwarto. Suot ang kanyang sutlang roba. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Narinig ko ang sigaw niya. Binangungot lang siya, sagot ni Rafael. Lumapit si Bella sa kama
at umupo sa tabi ni Sofia. Hinaplos nito ang buhok ng bata. "Oh, my poor baby. It's okay now. Tita Bella is here. Walang mananakit sa'yo." Pero sa halip na kumalma, mas lalong humigpit ang yakap ni Sofia kay Rafael. Ramdam ni Rafael ang pag-igting ng munting katawan nito nang dumampi ang kamay ni Bella. Muli, naramdaman ni Rafael ang isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, sinubukan ni Bella na bumawi kay Sofia. Pagkatapos ng almusal, inilabas nito ang isang malaking kahon na nakabalot sa pink na papel. "I have a surprise for you, sweetie," masayang sabi ni Bella. "Sana magustuhan mo." Binuksan ni Sofia ang regalo. Isang magandang manika ang laman niyon, may mahabang buhok at suot na kumikinang na bestida. Ito ang uri ng laruan na pag-aagawan ng lahat ng batang babae. Pero imbes na matuwa, dahan-dahang umatras si Sofia, ang mga mata ay nakatitig sa manika na para bang ito ay isang ahas. Hindi ko po gusto." Halos pabulong na sabi ng bata. Nakita ni Rafael ang pagbabago sa mukha ni Bella. Ang nangiti nito ay biglang napawi, napalitan ng sakit at pagkadismaya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay tila nagtatanong kung ano ang ginawa niyang mali. "Sofia, anak," mahinahong sabi ni Rafael. Lumuhod siya sa harap ng bata. "Tita Bella bought that for you. Say thank you." Umiling lang si Sofia. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. It's okay, Rafael," sabi ni Bella. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Kinuha niya ang manika at itinabi. Siguro hindi niya lang talaga gusto. Pasensya na. I tried." Tumayo si Bella at naglakad papunta sa kusina. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Rafael ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Nasasaktan ito. At nasasaktan si Rafael para sa kanya at para sa anak niya na hindi niya maintindihan. Sa kabilang dulo ng sala, nakatayo si Yaya Lorna, ang matandang kasambahay na nag-alaga kay Rafael mula pagkabata. Nagpupunas ito ng isang florera, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa kanilang tatlo. Nagtama ang kanilang paningin ni Rafael at sa mga mata ni Yaya Lorna, may nabasa siyang lungkot at isang babala na hindi pa niya kayang unawain. Gabi na. Pagod si Rafael mula sa isang mahabang araw sa opisina. Matapos halikan sa noo ang natutulog ng si Sofia, dumiretso siya sa kanilang master's bedroom. Tahimik ang buong bahay. Akala niya ay tulog na rin si Bella. Nang papasok na sana siya sa banyo, isang tunog mula sa ibaba ang pumukaw sa kanyang atensyon. Crash! Tunog ng isang nabasag na babasagin. Nag-aalala. Dahan-dahan siyang lumabas at sumilip mula sa balkonahe sa itaas na nakatanaw sa kusina. Nakita niya roon si Bella, nakatalikod, at si Sofia na nakatayo sa harap nito, nakayuko. Sa sahig, may mga bubog mula sa isang nabasag na baso. Hindi siya makita ng mga ito. Bago pa siya makapagsalita para tanungin kung ano ang nangyari, narinig niya ang boses ni Bella. Isang boses na hindi niya kailanman naririnig dati. Malamig, mahina, ngunit puno ng bagsik. "Sinabi ko na sa'yo, huwag kang tatanga-tanga." Napatigil si Rafael. Tama ba ang narinig niya? Sorry po, Tita Bella." Hikbi ni Sofia. "Anong magagawa ng sorry mo? Alam mo ba kung magkano yan? Umiyak ka pa dyan. Isa pang pagkakamali, itatawag ko na talaga ang bahay ampunan." Hindi makahinga si Rafael. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. "Bella?" Malakas na tawag niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Mabilis na lumingon si Bella. Ang pagkagulat sa muka ay agad na palitan ng isang maamong ekspresyon. Mabilis niyang niyakap si Sofia. "Oh my God, mahal! Nandyan ka pala," sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Ayos lang yan, anak. Aksidente lang. Don't cry. Hindi naman sinasadya, di ba? It's okay." Humarap siya kay Rafael.
Ang mukha ay puno ng pag-unawa. Nabasag ni Sofia yung baso, mahal. Nagulat lang ako kaya medyo napalakas ang boses ko. Pasensya na. Tumingin si Rafael mula kay Bella na ngayon ay perpektong ginagampanan ang papel ng isang nag-aalalang ina patungo sa kanyang anak na nanginginig sa takot, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Narinig niya ang narinig niya. Ngunit ang nakikita niya ngayon sa kanyang harapan ay ibang-iba. Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang pandinig o ang kanyang mga mata? Kinakailangan ni Isabela Martinez ang lahat ng kanyang lakas ng kalooban upang mapanatili ang perpektong pag-arte. Habang pinapakalma niya si Rafael kagabi, habang pinapaniwala niya itong isa lamang siyang mabuting asawa na nag-aalala, ang puso niya ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Muntik na, isang maling galaw, isang salitang hindi pinag-isipan, at ang lahat ng pinaghirapan niya ay maaaring gumuho. Ang tangang bata at ang matandang asawa niyang nagpapakatanga. Magpapaspa lang ako, mahal. Kailangan kong mag-relax. Paalam niya kay Rafael kinabukasan, kasabay ng isang matamis na halik sa pisngi. Isang kasinungalingan. Ang tunay niyang pupuntahan ay isang lugar na malayo sa karangyaan ng Forbes Park. Isang lugar kung saan ang mga anino ay nagsasabuatan. Isang maliit at hindi gaanong pansining kapihan sa isang eskinita sa Quezon City. Doon, sa isang sulok na hindi tinatamaan ng liwanag, naghihintay ang totoong dahilan ng pananakit ng kanyang ulo, si Javier Reyes. Pagkaupo niya, agad na sumalubong sa kanya ang iritadong mukha nito. Ano niyang nangyari kagabi? Akala ko ba kontrolado mo na ang lahat? Bungad ni Javier, ang boses ay mahina ngunit may diin. Tinaasan siya ni Bella ng kilay. Kontrolado ko ang lahat. Mariin niyang sagot. Inilapag ang kanyang mamahaling bag sa mesa. Isang maliit na aberya lang yon. Ang importante, naniwala na naman ang matanda. Naniwala? O nagsisimula ng magduda? Giit ni Javier. Bella, hindi tayo pwedeng magkamali. Lubog na ako sa utang. Isang maling hakbang mo lang, pareho tayong matatapos. Hinawakan ni Bella ang kamay ni Javier sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kuko na perpektong nalagyan ng pulang polish ay tila mga patak ng dugo sa balat nito. Kaya nga kailangan na nating bilisan. Ang pagiging emosyonal at pabigla-bigla ni Rafael ay ang magiging alas natin. Gumisi si Bella, isang ngisi na puno ng lason. At may naisip na akong paraan para mas mapabilis ang pagbagsak niya. Gaslighting! Sabi ni Bella habang hinahalo ang kanyang latte na hindi naman niya iinumin. Yun ang tawag doon. Paparamdamin natin sa kanya na nababaliw na siya, na ang sarili niyang isip ay kinakalaban na siya. Nakikinig lang si Javier. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat salita ni Bella. Magsisimula tayo sa maliliit na bagay. Pagpapatuloy ni Bella. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Itatago ko ang susi ng kotse niya. Sasabihin kong nakalimutan niya kung saan niya nilagay. Buburahin ko ang isang importanteng meeting sa kalendar ng cellphone niya. Kapag nagalit ang kliyente niya, sasabihin kong ilang beses ko nang ipinaalala sa kanya. At maniniwala siya? Tanong ni Javier, may bahid ng pagdududa. Oo naman, sagot ni Bella nang walang alinlangan. Dahil mahal niya ako, dahil nagtitiwala siya sa akin, at dahil sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa siya nakaka-recover sa pagkamatay ng una niyang asawa. Gagamitin natin ang kalungkutan niya laban sa kanya. Ipapasok ko sa isip niya na baka kailangan niya ng tulong mula sa isang espesyalista. Kapag nakuha na natin ang medical diagnosis na unstable siya, tapos ang laro. Napanganga si Javier, hindi makapaniwala sa talino at kasamaan ng babaeng nasa harapan niya. At ang bata? Ang bata ang pinakamadaling kontrolin, sabi ni Bella na may kasamang pag-irap.
Isang tingin ko lang, nanginginig na sa takot. Isang banta tungkol sa ampunan at hindi na yan magsasalita habang buhay. Habang abala sila sa pagpaplano, biglang nagring ang telepono ni Javier. Nakita ni Bella ang pagbabago sa mukha nito. Ang kayabangan kanina ay napalitan ng purong takot. Sinagot niya ang tawag, tumayo at lumayo ng kaunti. Wala pa! Sinabi ng wala pa! Narinig ni Bella na bulong ni Javier sa telepono. Bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. Babayaran ko kayo. Doble pa. Naputol ang tawag. Pagbalik ni Javier sa mesa, namumutla ito at pinagpapawisan. Ang mga pinagkakautangan ko, amin niya, ang boses ay nanginginig. Binigyan na nila ako ng huling palugit. 1 linggo, Bella. Kung hindi, alam mo na kung anong mangyayari. Hinawakan ni Bella ang pisngi ni Javier. Huminahon ka. Sabi niya, ito na nga ang solusyon, hindi ba? Isipin mo na lang, Javier. Ang yaman ni Rafael, ang mga kumpanya, ang mga ari-arian. Kapag napunta sa akin ang lahat, magiging hari ka. Walang nang maniningil sa'yo. Ikaw na ang sisingil. Ang mga salita ni Bella ay tila isang pang-akit na dahan-dahang nagpakalma kay Javier. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng determinasyon at kasakiman. Tumango siya. Gagawin niya ang lahat. Bago sila maghiwalay, may isang bagay na bumabagabag kay Javier. Sigurado ka bang hindi tayo mabubuking ni Yaya Lorna? Tanong niya. Masyado siyang mapagmasid. Ang mga tingin niya, parang laging may alam. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Bella. Isang tawang mapanghamak at puno ng kayabangan. Itinaas niya ang kanyang tasa, tinitingnan ang refleksyon niya sa madilim na kape. Isang katulong lang yan. Anong magagawa niya? Para kay Bella, ang mga taong tulad ni Yaya Lorna ay parte lang ng muebles. Nandyan lang, pero walang silbi, walang kapangyarihan. Isang pagkakamaling pagbabayaran niya ng mahal sa mga araw na darating. May mga bagay na tanging ang katahimikan ng isang bahay ang makapagsasabi. At para kay Yaya Lorna, ang mansyon ng mga De Alba ay sumisigaw sa gitna ng katahimikan nito. 2 araw nang nasa isang business trip sa Singapore si Sir Rafael. At sa loob ng 2 araw na yon, ang hangin sa loob ng mansyon ay tila mas mabigat, mas malamig. Ang mga ngiti ni Isabela ay mas pilit at ang bawat kilos nito ay tila may dalang bigat na hindi nakikita ng iba. Ngunit nakikita ito ni Lorna. Napatigil siya sa pagpupunas ng mga muebles sa sala. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang litrato sa ibabaw ng piano. Ang yumaong asawa ni Rafael, si Senyora Elena, na karga-karga ang isang sanggol na si Sofia. Naaalala pa ni Lorna ang araw na yon. Ang tawa ni Senyora Elena ay musika sa buong kabahayan. Lorna, ipangako mo sa akin, sabi nito sa kanya isang araw, habang pinagmamasdan nilang natutulog si Sofia. Ano man ang mangyari, hinding-hindi mo pababayaan ang anghel ko. Isang pangakong binitawan sa ilalim ng sikat ng araw na ngayon ay bumabalot sa puso ni Yaya Lorna na parang tinik sa gitna ng dilim. Napabuntong hininga siya. Patawarin niyo ako, senyora, bulong niya sa hangin. Sa tingin ko po ay nabibigo ko kayo. Mula nang dumating si Isabela, unti-unti niyang napansin ang pagbabago kay Sofia. Ang dating bibo at masayahing bata ay naging isang munting ibon na takot lumipad. Ang mga mata nito ay laging nagbabantay, laging nakasubaybay sa bawat galaw ng kanyang madrasta. At si Sir Rafael, ang pagmamahal nito sa bagong asawa ay tila isang piring na tumatakip sa katotohanang nasa harap na mismo ng kanyang mga mata. Paano niya ipapaintindi sa kanyang alaga ang isang bagay na kahit siya ay takot pangalanan? Ang pagkakataon ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro, sa katabing silid-aklatan,
Narinig niya ang masayang boses ni Sofia mula sa sala. Tita Bella, look! I drew our family! Sumilip si Lorna mula sa siwang ng pinto. Nakita niya si Sofia na buong pagmamalaking iwinawagayway ang isang piraso ng papel. Hawak naman nito sa kabilang kamay ang isang baso ng orange juice. That's nice, sweetie. Now, go play in your room. May binabasa ako. Sagot ni Bella. Hindi man lang inaalis ang tingin sa isang mamahaling fashion magazine. Sa pagkasabik na maipakita ang kanyang gawa, humakbang si Sofia palapit kay Bella. Ngunit sa kanyang pagmamadali, natapilok ang kanyang munting paa. Ang baso ng juice ay lumipad mula sa kanyang kamay at ang laman nito ay tumapon. Lahat. Sa puting-puting bestida na suot ni Bella, ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nakita ni Lorna ang mabagal na pagbaba ni Bella ng kanyang magazine. Ang mukha nito, na kanina'y walang emosyon, ay unti-unting nag-iba. Ang mga labi ay numipis at ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ano ang ginawa mo? Sigaw ni Bella, isang sigaw na nagpatindig sa balahibo ni Lorna. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Umiiyak na sabi ni Sofia, nanginginig sa takot. Mabilis na tumayo si Bella. Hinablot niya ang braso ng bata. Halika dito! Kinaladkad niya si Sofia, papasok sa isang maliit na music room at isinara ng malakas ang pinto. Iniwan ni Lorna ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng music room. Ang puso ay kumakabog na parang tambol. Idinikit niya ang kanyang tainga sa matigas na kahoy. Sa loob, narinig niya ang bawat salitang tila latigo na humahagupit sa hangin. Walang silbing bata. Tignan mo ang ginawa mo sa bestida ko. Alam mo ba kung gaano ito kamahal? Mas mahal pa sa buong buhay mo. Pasalamat ka at wala ang tatay mo. Kung hindi, iisipin niyang aksidente lang ang lahat. Pero alam nating dalawa ang totoo, hindi ba? Isa kang salot. Ang mga salita ay sinasabayan ng malakas na pag-iyak ni Sofia. Hindi po. Sorry po. Parang sinasaksak ang puso ni Yaya Lorna. Bawat hikbi ng bata ay isang punyal sa kanyang dibdib. Nais niyang sipain ang pinto, agawin si Sofia, at isigaw sa mundo ang kasamaan ng babaeng nasa loob. Ngunit alam niyang hindi siya paniniwalaan. Siya ay isang kasambahay lamang. Si Isabela ay ang senyora. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Lumabas si Bella. Inayos ang sarili na para bang walang nangyari. Sumunod sa kanya si Sofia. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang mga mata ay namumugto at puno ng takot. Nagtama ang kanilang paningin ni Lorna at sa mga mata ng bata, nakita niya ang isang tahimik na pagsusumamo. Isang pagsusumamo na nagpaguho sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Hindi na kaya ni Lorna na manahimik na lang. Ang pangako niya kay Senyora Elena ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Kinabukasan, humingi siya ng permiso kay Bella para mamalengke. Isang dahilan na madaling tinanggap nito, ngunit hindi lang sa palengke ang kanyang sadya. Matapos mabili ang mga kailangan sa bahay, lumihis siya ng daan at naglakad patungo sa isang eskinita kung saan nagkukumpulan ang mga maliliit na tindahan ng cellphone. Magkano po ito? Tanong niya sa isang tindero. Itinuturo ang isang luma, ngunit mukhang matibay, na keypad phone. 800 lang po, Nay. Medyo luma na pero malakas pa ang battery at may recorder. Sagot ng tindero. Sige, ito na ang kukunin ko. Habang nasa biyahe pa uwi, kinapa niya ang maliit na telepono sa loob ng kanyang bayong. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinag-aaralan kung paano gamitin ang voice recorder. Hindi siya sanay sa teknolohiya, ngunit ang determinasyon sa kanyang puso ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng katibayan na hindi kayang pasinungalingan ng matatamis na ngiti at mga pekeng luha ni Isabela. Pagdating sa mansyon,
Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang maliit na silid. Maingat niyang kinuha ang bagong telepono at itinago ito sa pinakalihim na lugar na alam niya, sa ilalim ng tupi ng kanyang unipormeng nakasabit sa aparador. Hinaplos niya ang bulsa ng kanyang palda kung saan niya itatago ang telepono sa bawat araw. Ang maliit na bagay na yon ay ang kanyang sandata. Tumingin siya sa bintana, sa malawak na hardin kung saan madalas maglaro si Sofia noon. Ngayon, ang hardin ay tila isang paraisong nawalan ng anghel. Para sa'yo ito, Sofia Apo, bulong ni Yaya Lorna sa sarili, isang panata na sinaksihan lamang ng mga pader ng kanyang silid. Hindi ka pababayaan ni Yaya. Pagka-uwi ni Rafael mula sa Singapore, sinalubong siya ng isang yakap na tila puno ng pananabik mula kay Bella at isang tahimik na halik sa pisngi mula kay Sofia. Sa ibabaw ang lahat ay tila normal, perpekto. Ngunit sa ilalim ng perpektong larawan na yon, may isang lason na unti-unting kumakalat at si Rafael ang target nito. Nagsimula ito sa mga maliliit, halos hindi napapansing bagay. Mahal? Nakita mo ba ang susi ng kotse ko? Tanong ni Rafael isang umaga, habang nagmamadaling naghahanap sa ibabaw ng kanyang mesa. May board meeting ako in 30 minutes. May late na ako. Lumapit si Bella. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Hindi ba nasa bowl sa may pinto kung saan mo laging inilalagay? Wala doon. Tiningnan ko na. Sagot ni Rafael. Ang boses ay may bahid na ng inis. Naku, baka kung saan mo na naman naipatong, sabi ni Bella sa malumanay na tono. Hayaan mo, tulungan na kitang maghanap. Matapos ang 10 minuto ng paghahanap, kung kailan halos sumuko na si Rafael, biglang sinabi ni Bella, "Ayun, nasa loob lang pala ng ref. Ano ba namang ginagawa niyan dyan, mahal?" Napakunot ang noo ni Rafael. Ang ref? Imposible. Ngunit wala siyang oras para mag-isip. Kinuha niya ang susi at nagmamadaling umalis. Dala-dala ang isang maliit na binhi ng pagkalito. Ang maliliit na bagay ay nasundan ng mas malalaki. Isang hapon, nakatanggap siya ng isang galit na tawag mula sa isa sa pinakamalaki niyang investor. Rafael, anong nangyari sa'yo? Kanina pa kita hinihintay sa golf course. This is not like you. Sigaw ng lalaki sa kabilang linya. Napatanga si Rafael. Anong meeting? Wala namang nakalagay sa calendar ko. Anong wala? It's been scheduled for weeks. I-check mo ang email ko. Pagkatapos ng tawag, dali-dali niyang tiningnan ang kanyang cellphone. Tama ang investor. May email, ngunit bakit wala sa calendar niya? Tiningnan niya ang deleted events. Naroon ito. Paano nangyari iyon? Pag-uwi niya ng bahay, sinalubong siya ni Bella. Kamusta ang araw mo, mahal? Isang disaster. Sagot niya. Hinilot ang kanyang sentido. May namiss akong napaka-importanting meeting. Hindi ko alam kung paano nangyari. Niyakap siya ni Bella. Mahal naman, sabi nito sa mahinahong boses. Hindi ba't sinabi ko sa'yo yan kagabi? Bago tayo matulog, na may lakad ka with Mr. Tan? Siguro sobrang pagod ka lang kaya nakalimutan mo. Napatingin si Rafael sa asawa. Sinabi ba niya? Wala siyang maalala. Ang isip niya ay tila isang maulap na kalangitan. May mga bagay na malinaw at may mga bahaging bigla na lang naglalaho. Baka nga, pabulong niyang sagot. Ang lason ay hindi lang sa isip niya gumana, kundi pati na rin sa relasyon niya sa kanyang anak. Napansin niyang mas lalong lumalayo ang loob ni Sofia sa kanya. Sa tuwing susubukan niyang kausapin ito o yayain maglaro, umiiling lang ito at nagtatago sa likod ni Yaya Lorna o kaya'y ni Bella. Isang gabi, pinuntahan niya ito sa kwarto. Naabutan niya itong naglalaro ng kanyang mga lumang manika, hindi ang mamahaling regalong bigay ni Bella. Anak, bakit parang iniiwasan mo si Papa? Tanong niya, umupo sa gilid ng kama. Hindi sumagot si Sofia. Patuloy lang ito sa pag-aayos ng buhok ng manika. May problema ba? May nagawa ba si Papa?
Muling katahimikan. May kinalaman ba ito kay Tita Bella? Sa pagbanggit ng pangalan ni Bella, bahagyang nanigas ang mga kamay ni Sofia. Umiling ito ng mabilis, ngunit hindi pa rin tumitingin sa kanya. Sofia, kausapin mo ako. Biglang pumasok si Bella sa silid. May dalang isang baso ng gatas. Oh, nandito ka lang pala, mahal. Heto, gatas para sa ating prinsa. Inabot niya ang gatas kay Sofia. Tumingin si Sofia sa gatas, tapos sa kanya, at sa isang iglap, nakita ni Rafael ang takot sa mga mata ng anak. Isang dalisay na takot. Ngunit mabilis itong nawala nang ngumiti si Bella. Don't worry, sweetie. Hindi na mainit. Kinuha ni Sofia ang gatas at uminom. Tingnan mo, mahal, sabi ni Bella kay Rafael. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Siguro, nagtatampo lang sa'yo ang bata. Halos wala ka na kasing oras para sa kanya dahil sa sobrang busy mo sa trabaho. Baka yun ang nararamdaman niya. May katwiran si Bella. Marami nga siyang trabaho. Baka nga nagkukulang siya bilang ama. Ang paliwanag ni Bella ay mas madaling tanggapin kaysa sa katotohanang may ibang, mas madilim na dahilan kung bakit iniiwasan siya ng sarili niyang anak. Ang gabi na yon ang nagtulak sa kanya sa bingit. Sa wakas, pagkatapos ng isang linggong puno ng stress, nagkaroon siya ng pagkakataong magpahinga. Naisip niyang sorpresahin si Bella. Nag-order siya ng pagkain, naghanda ng alak. Ngunit nang dumating ang oras, hindi dumating si Bella. Tinawagan niya ito, hindi sumasagot. Tinawagan niya ulit at ulit. 10:00 na ng gabi nang bumukas ang pinto. Pumasok si Bella, ang mukha ay pagod. Saan ka galing? Nag-alala ako. Sa lubong ni Rafael, hindi maitago ang inis. Nag-overtime ako sa gallery, mahal. Sagot ni Bella. Hindi ba't sinabi ko sa'yo kaninang umaga na baka gabihin ako? Umiling si Rafael. Wala kang sinasabi. Buong araw kitang hinintay. Rafael, sinabi ko, malinaw na malinaw sa alaala ko. Giit ni Bella, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Pati ba naman yun? Nakalimutan mo na rin? Hindi ko nakalimutan dahil wala ka namang sinabi. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Bakit mo ba ako sinisigawan? Umiiyak na, sabi ni Bella. Rafael, natatakot na ako. Hindi ka na yung dating ikaw. Palagi ka nang galit. Palagi ka nang nakakalimot. Paano na si Sofia? Paano na tayo? Ang mga luha ni Bella, ang nanginginig nitong boses, ang mga salitang tumatagos sa puso niya. Lahat ng yon ay nagpaguho sa kanyang galit. Napalitan ito ng takot. Paano kung tama si Bella? Paano kung siya nga ang may problema? Niyakap niya ang kanyang asawa. Patawarin mo ako. Patawad, mahal. Sa ibabaw ng balikat niya, habang yakap-yakap siya ng mahigpit, si Bella ay nakangiti. Pero ito ay isang ngiti na hindi nakikita ni Rafael. Ngunit nararamdaman niya ang resulta nito. Humiwalay si Bella sa yakap at hinawakan ng kanyang mukha. Tinitigan siya nito sa mata. Ang sarili nitong mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Huwag kang mag-alala, mahal. Bulong nito. Nandito lang ako. Siguro, kailangan mo lang magpatingin sa isang espesyalista para matulungan ka. Ang mga salitang yon na minsan na niyang narinig ay tumama sa kanya ngayon na parang isang hatol. Isang hatol na unti-unti niyang tinatanggap bilang katotohanan. Ang maliit na telepono sa bulsa ng uniforme ni Yaya Lorna ay tila isang piraso ng nagbabagang uling. Mabigat, mainit. Isang paalala sa panganib na kanyang ginagawa at sa bigat ng katotohanang nais niyang isiwalat. Ilang linggo na ang lumipas. Sa bawat araw, sa bawat pagkakataon, sinusubukan niyang i-record ang pag-uusap ni Bella. Umaasang mahuhuli niya ito sa akto. Ngunit si Bella ay tuso. Kapag nasa paligid si Lorna, ang boses nito ay laging malambing. Ang mga salita ay laging matamis. Ilang beses na siyang nakakuha ng recording,
Pero ang laman lang nito ay mga ordinaryong pag-uusap. Anong gusto mong ulam, Sofia? Mag-ingat ka sa paglalaro, anak. Mga kasinungalingan. Mga salitang walang silbi sa kanyang layunin. Nagsisimula na siyang panghinaan ng loob. Baka tama si Bella. Isa lang siyang katulong. Ano nga ba ang magagawa niya? Ngunit sa tuwing nakikita niya ang takot sa mga mata ni Sofia, sa tuwing napapansin niya ang unti-unting pagkalito sa mukha ni si Rafael, ang kanyang determinasyon ay muling nag-aalab. Hindi siya pwedeng sumuko para sa kanila. Ang pagkakataon ay dumating sa isang hapon na hindi niya inaasahan. Abala si Yaya Lorna sa pag-aayos ng mga unan sa sofa sa sala nang biglang tumunog ang telepono ni Bella. Si Sir Rafael at Sofia ay nasa garden, nagdidilig ng mga halaman. Mag-isa lang si Bella sa loob ng bahay, o yun ang akala niya. "Hello?" Sagot ni Bella, ang boses ay iritado. Dahil sa layo, hindi marinig ni Lorna ang kausap nito. Ngunit batay sa reaksyon ni Bella, alam niyang importante ito. Naglakad si Bella papasok sa silidaklatan, ang paborito niyang lugar para sa mga pribadong tawag. Ito na ang pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay ni Lorna. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na telepono mula sa kanyang bulsa at pinindot ang record button. Nagkunwari siyang nag-aayos ng mga kurtina malapit sa pinto ng silidaklatan na bahagyang nakaawang. Sa bawat segundo, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa kaba. Paano kung mahuli siya? "Ano na naman, Javier?" Narinig niyang sabi ni Bella. Ang boses ay puno ng pagkayamot. "Sinabi ko na sa'yo, huwag kang tatawag kapag nandito ako sa bahay, Javier." Ang pangalang iyon, siya ang lalaking madalas ipakilala ni Bella bilang pinsan niya na taga-probinsya. Ngunit ang tono ng kanilang pag-uusap ay hindi parang sa magpinsan. Nagpatuloy si Bella. "Oo, gumagana. Gumaganang gumagana. Ang galing kong umarte, di ba?" Sa tingin niya, siya na ang nababaliw. Ilang beses ko nang itinago ang mga gamit niya. At sa bawat pagkakataon, naniniwala siyang siya ang may kasalanan. Isang tawa ang kumawala kay Bella. Isang tawang malamig at walang kaluluwa. Konting panahon na lang. Malapit ko nang makumbinsi siyang magpatingin sa psychiatrist. Kapag nakuha na natin ang medical certificate, tapos na ang laro. Napatakip si Lorna sa kanyang bibig upang pigilan ang isang impit na sigaw. Ang kanyang mga hinala. Lahat ay totoo. Mas malala pa sa kanyang inaakala. Hindi lang ito simpleng pagmamaltrato. Isa itong detalyadong plano. Sumandal siya sa pader, pinipilit na pakalmahin ang sarili, at patuloy na nakinig. "Ano mong sinasabi mong mag-ingat?" Narinig niyang sabi ni Bella. "Walang makakapigil sa akin. Malapit na, Javier. Konting panahon na lang at mapapaikot ko na nang tuluyan ang matandang yon. Ang susunod na hakbang, ipapadeclare natin siyang unfit para mapunta sa akin ang lahat, pati na ang bata." Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Yaya Lorna na parang markang bakal. Mapunta sa akin ang lahat, pati na ang bata. Biglang natahimik si Bella. Narinig ni Lorna ang mga yabag na papalapit sa pinto. Sa isang iglap, kumilos siya. Mabilis niyang itinago ang telepono sa kanyang bulsa at nagkunwaring abala sa pag-aalis ng alikabok sa isang florera. Ang likod niya ay nakaharap sa silid-aklatan. Bumukas ang pinto. "Yaya, anong ginagawa mo dyan?" tanong ni Bella. Ang boses ay biglang naging matamis na muli. Humarap si Lorna, pinipilit na maging normal ang kanyang paghinga. Ma'am Bella, naglilinis lang po." Tinitigan siya ni Bella. Ang mga mata ay naniningkit. Sinusuri ang bawat kilos niya. Pakiramdam ni Lorna ay kaya siyang tunawin ng mga tinging iyon. Ngunit pinanatili niya ang kanyang blangkong ekspresyon. Sige, ipagpatuloy mo lang yan," sabi ni Bella bago naglakad paalis. Nang sigurado na siyang wala na si Bella,
Tumakbo si Yaya Lorna papasok sa kanyang silid. Nanginginig ang buong katawan. Isinara niya ang pinto at siniguradong nakalak ito. Inilabas niya ang telepono. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinipindot ang stop button at pagkatapos ay save. Pinindot niya ang play. Malapit na. Javier, konting panahon na lang. At mapapaikot ko na nang tuluyan ang matandang yon. Ang susunod na hakbang, ipapadeclare natin siyang unfit para mapunta sa akin ang lahat, pati na ang bata. Ang boses ni Bella, malinaw at hindi maikakaila, ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Napaupo si Yaya Lorna sa gilid ng kanyang kama. Hawak-hawak ang telepono na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Sa wakas, hawak na niya ang ebidensyang bakal. Ngunit kasabay ng munting tagumpay ay ang pag-usbong ng isang mas malaking takot. Nasa kanya na ang katotohanan. Ngunit ano ang gagawin niya rito? Kanino niya ito ibibigay? Paano kung hindi siya paniwalaan ni Sir Rafael? Paano kung mas paniwalaan pa rin nito ang babaeng mahal niya? Paano kung malaman ni Bella ang ginawa niya? Anong mangyayari sa kanya? At higit sa lahat, anong mangyayari kay Sofia? Ang telepono sa kanyang kamay ay naging isang sandata. Ngunit ito rin ay isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog sa kanyang mga kamay. Ang opisina ni Attorney David Mendoza ay isang testamento sa kanyang tagumpay. Matatagpuan sa isa sa pinakamatataas na palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City. Ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng kapangyarihan, mula sa mahogany desk hanggang sa mga bintanang salamin na tanaw ang buong syudad. Si David ay isang maestro sa kanyang larangan. Ang batas, para sa kanya, ay hindi tungkol sa katarungan. Ito ay isang laro ng estratehiya, isang sining ng pagmamanipula. At sa larong ito, siya ay bihirang matalo. Kaya naman na nang pumasok sa kanyang opisina, si Isabela de Alva at ang pinsan nitong si Javier Reyes, hindi emosyon ang una niyang nakita, kundi mga piyesa sa isang chessboard. Attorney Mendoza, salamat sa pagtanggap sa amin. Panimula ni Bella, ang boses ay perpektong tinimpla ng lungkot at desperasyon. Isang kliyenteng nagpapakita ng kahinaan. Paborito ni David. Please have a seat, sabi niya. Iginagawad ang kamay sa mga upuang nasa harap ng kanyang mesa. Now, tell me everything. Sa sumunod na kalahating oras, isinalaysay ni Bella ang isang kwentong pinagpraktisan ng mabuti. Ang kwento ng isang mapagmahal na asawang nag-aalala para sa kapakanan ng kanyang asawa at stepdaughter. Ipininta niya si Rafael bilang isang lalaking unti-unting nilalamon ng kalungkutan, isang taong nagiging pabaya, makakalimutin, at kung minsan ay nagpapakita ng biglaang pagsiklab ng galit. Inilapag ni Bella ang isang manipis na folder sa mesa. May mga ilang insidente po akong naisulat, para lang hindi ko makalimutan. Kinuha ni David ang folder. Binuklat niya ito nang walang pagbabago sa ekspresyon. Ang mga nakasulat ay mga paratang na walang matibay na ebidensya. Ngunit kung isasaayos ng tama, ay maaaring maging isang nakakakumbinsing naratibo. Nakita na niya ang ganitong mga kaso dati, palaging tungkol sa pera. Ano po sa tingin niyo, attorney? Tanong ni Javier, ginagampanan ang papel ng isang nag-aalalang kaibigan. May laban po ba kami? Kami? Napansin ni David, hindi siya, kundi kami. Isang maliit na pagkakamali na nagsasabi ng maraming bagay, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Mr. De Alva is a very powerful man. Sagot ni David, isinara ang folder. To go against him, we need more than just stories. We need proof. Habang binubuklat niyang muli ang mga papeles, isang litrato ang nahulog mula sa folder. Isang family picture na tila sinadyang isama ni Bella. Sa litrato, nakangiti ng malapad si Rafael. Karga-karga niya sa kanyang balikat si Sofia
na tumatawa ng malakas. Ang muka ay puno ng purong kaligayahan. Isang larawan ng perpektong pagmamahalan ng isang ama at anak. Napatigil si David. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanigas sa ibabaw ng mesa. Ang tawa ng bata sa litrato. Ang mga mata nito, bigla. Hindi na si Sofia ang nakikita niya. Nakikita niya ang isa pang batang babae. Isang batang may katulad na mga mata. Isang batang matagal na niyang hindi nakikita. Ang sarili niyang anak. 10 taon na ang nakalipas. Iniwan niya ang kanyang mag-ina para sa isang mas magandang buhay para sa karerang ito. Isang desisyon na pilit niyang ibinabaon sa limot sa bawat araw. Ang retainer fee na ibabayad sa kanya ni Bella ay kayang bumili ng isang bagong kotse. Ngunit sa isang saglit, ang perang yon ay tila naging abo sa kanyang paningin. Mabilis niyang iwinaksi ang alaala. Ibinalik niya ang litrato sa folder at ipinagpatuloy ang pag-uusap. Ang maskara ng isang profesional at walang pusong abogado ay muling isinuot. Ang mga nakasulat dito ay pawang circumstantial. Paliwanag niya, ang boses ay muling naging malamig at may awtoridad. Pagkalimot sa susi, pag-miss ng meeting, these are not enough to prove that he is an unfit parent. Tumingin siya ng diretso kay Bella. Kailangan niyo ng isang malinaw na insidente. Isang pagkakataon kung saan maipapakita niyang hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Isang bagay na maaring masaksihan ng iba. O mas mabuti, isang bagay na maaari niyong i-record. Nakita niya ang pagliwanag sa mga mata ni Bella. Naunawaan nito ang ibig niyang sabihin. Hindi na niya kailangang sabihin pa na kailangan nitong galitin o i-provoke si Rafael. Ang demonyo ay hindi na kailangang turuan ng mga gawain ng impyerno. I understand, attorney, sabi ni Bella. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumayo na sila para magpaalam. Inabot ni Javier ang isang sobrang makapal, ang paunang bayad. Kinuha ito ni David at inilagay sa drawer nang hindi tinitingnan ng laman. Nang nasa pinto na sila, muling nagsalita si David. Isang huling payo, isang huling piraso ng lason na iaalok niya. Mrs. De Alva, tawag niya. Lumingon ito. Tandaan niyo, ang korte ay hindi basta-basta nag-aalis ng karapatan ng isang magulang. Para manalo tayo, kailangan nating patunayan na hindi lang siya pabaya, kundi panganib din sa bata. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig nang may bigat ng isang profesional na hatol. Ngunit sa loob-loob niya, sa isang sulok ng kanyang kaluluwa na pilit niyang itinatago, naramdaman niya ang isang matinding pagkasuklam sa kanyang mga kliyente at pagkasuklam sa kanyang sarili. Nang makaalis na sila, naiwan si David sa katahimikan ng kanyang opisina. Kinuha niya ang sobre mula sa drawer. Binuksan niya ito at inilabas ang isang malaking halaga ng pera. Tinitigan niya iyon. Ang kabayaran para sa pagwasak ng isang pamilya. Muli niyang kinuha ang litrato ni Rafael at Sofia. Ang masayang mukha ng bata ay tila isang multo na sumusumbat sa kanya. Isa siyang panganib sa bata. Ang sarili niyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Inilapag niya ang pera at ang litrato sa mesa magkatabi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi sigurado si Attorney David Mendoza kung aling panig ang dapat niyang kampihan. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakamadilim sa buhay ni Rafael de Alva. Ang laso na ipinakain sa kanya ni Bella ay tuluyan ng kumalat sa kanyang sistema. Ang kanyang mundo ay naging isang labyrinth ng pagdududa. Hindi na niya alam kung ano ang totoo at kung ano ang guni-guni. Gaya ng payo ni Attorney Mendoza, si Bella ay naging isang dalubhasang manguudyok. Lilikha siya ng gulo. Ititigil ang pagbabayad ng kuryente at pagkatapos ay sisisihin si Rafael sa pagkalimot dito. Sasabihin niya kay Sofia na payag ang ama nitong mag-alaga ng aso at kapag tumanggi si Rafael, siya ang lalabas na kontrabida.
isang sinungaling na sumisira sa pangarap ng sariling anak. At si Rafael, sa gitna ng kanyang pagkalito, ay sumasabog. Hindi ko sinabing bibili tayo ng aso, Bella. Bakit mo pinaasa ang bata? Wala akong kinalaman sa bill ng kuryente. Ikaw ang humahawak ng mga bayarin. Bawat pagsigaw niya ay isang puntos para kay Bella. Bawat pagtaas ng kanyang boses ay isang ebidensyang maingat na itinatala. At sa isang sulok, laging nandoon si Sofia, tahimik na nanonood. Ang mga mata ay puno ng takot. Isang takot na binibigyang kahulugan ni Rafael bilang takot sa kanya. Sa ama nitong nagiging isang halimaw, ang Rafael na minsay puno ng kumpiyansa ay naging anino na lamang ng kanyang sarili. Nagsimula siyang maniwala. Baka nga may mali sa kanya. Baka nga siya ang problema. Isang maulang hapon ng Biyernes, walang pasok si Sofia. Naisip ni Rafael na ito na ang pagkakataon para bumawi. Nagpaalam siya sa opisina, umuwi ng maaga, dala-dala ang paboritong ice cream ng anak. Naisip niya, kahit sa isang hapon lang, susubukan niyang ibalik ang dating sila. Pagpasok niya sa pinto ng mansyon, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Bella? Sofia? Tawag niya. Walang sumasagot. Nakita niya si Yaya Lorna na nagpupunas ng mesa. Yaya, nasaan sila? Umalis po, sir. Sagot ni Yaya Lorna, hindi makatingin ng diretso sa kanya. May pupuntahan daw po si Ma'am Bella, isinama po si Sofia. Gumuho ang puso ni Rafael. Kahit ang munting plano niyang ito ay nasira. Inilapag niya ang natutunaw ng ice cream sa mesa. Napansin niya ang isang lalaking nakauniporme na naghihintay malapit sa pinto. Tila isang process server. Kayo po ba si Mr. Rafael de Alva? Tanong ng lalaki. Ako nga, sagot ni Rafael. Walang gana. Inabot ng lalaki ang isang makapal na brown envelope. Pinabibigay po ng korte. Kinuha ni Rafael ang sobre. Malamig. Mabigat. Tila ba ang bigat ng buong mundo ay nasa loob niyon. Pinunit niya ang selyo. Nanginginig ang mga kamay. Inilabas niya ang isang salansan ng mga dokumento. Sa pinakaibabaw, nakasulat sa malalaking itim na letra, ang mga salitang babago sa kanyang buhay magpakailanman. Petition for Sole Custody and Temporary Protection Order. Petitioner, Isabella Martinez de Alva. Respondent, Rafael de Alva. Binasa niya ang bawat salita at bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga paratang mental instability, emotional abuse, unfit to be a parent, a danger to his own child. Ang mga ebidensya, ang mga pagkakataong nakalimot siya, ang mga pagsabog niya ng galit, ang mga testimonya ng mga kaibigan ni Bella na nakakita sa kanyang pabago-bagong ugali. Ang lahat ng maliliit na piraso ng kanilang plano ay pinagtagpi-tagpi upang bumuo ng isang larawan ng isang halimaw. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang isang sworn statement na di umano'y mula kay Sofia na isinulat sa tulong ng isang child psychologist. Nakasaad doon na natatakot ang bata sa sarili nitong ama. Isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan. Gumuho ang mundo ni Rafael. Ang sahig na kanyang kinatatayuan ay tila naging kumunoy na humihila sa kanya pababa. Ang hangin ay naging lason na sumasakal sa kanya nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Bella. Isang bagong uri ng enerhiya ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ito pagkalito. Ito ay purong galit at pagtataksil. Pumasok si Bella sa pinto. Akay-akay si Sofia. Nang makita niya si Rafael na may hawak na mga dokumento, ang kanyang mukha ay agad na nagpakita ng pagkatakot. Kinuha niya si Sofia at inilagay sa kanyang likuran. Rafael, anong ginagawa mo dito? Ano ito, Bella? Tanong ni Rafael. Ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Itinaas niya ang mga papel. Sabihin mo sa akin, ano ito? Rafael,
Kumalma ka. Huwag mong sabihin sa akin na kumalma ako. Sigaw niya ang kalmadong maskara ay biglang nabasag. Sinira mo ako. Sinira mo ang pamilya ko. Para saan? Para sa pera? Ginagawa ko to para sa kapakanan ni Sofia. Sigaw pabalik ni Bella. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Mga luhang perpektong inensayo. Natatakot ako para sa kanya, Rafael. Natatakot ako sa kung anong kaya mong gawin. Tumingin si Rafael kay Sofia na nakasilip mula sa likod ni Bella. Ang mukha ay basang-basa sa luha at puno ng takot. Ang takot na yon ang tuluyang pumatay sa natitirang lakas ni Rafael. Natalo na siya. Sa mata ng kanyang anak, siya na nga ang halimaw. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang mga papel ng paghuhukom ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang lakas niya ay tuluyang nawala, napalitan ng isang malawak at walang katapusang kawalan ng pag-asa. Tumingin siya kay Bella, ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng ipinagkatiwala niya sa kanyang anak. At sa unang pagkakataon, sa likod ng mga pekeng luha, nakita niya ito ng malinaw. Hindi pag-aalala, hindi takot, kundi isang malamig, nakakakilabot ng ngiti ng tagumpay. Ang mga sumunod na oras ay malabo sa isipan ni Rafael. Ang tanging malinaw na alaala niya ay ang pag-alis ni Bella kasama si Sofia, dala-dala ang ilang maleta. Alinsunod sa Temporary Protection Order, hindi siya maaaring lumapit sa kanyang sariling anak. Siya ay naging isang dayuhan sa sarili niyang tahanan, isang hari na inagawan ng kaharian at ng kanyang nag-iisang prinsesa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod sa sahig ng sala. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nangungutya sa kanya, puno ng mga alaala ng isang pamilyang binuo niya sa kasinungalingan. Tumingala siya sa isang malaking litrato sa pader, ang litrato ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Ang ngiti nito ay tila isang sumbat. Bigo kita, mahal. Bulong niya sa kawalan. Nabigo akong protektahan ang anak natin. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina. Isang silid na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngunit ngayoy naging kanyang kulungan. Pinagmasdan niya ang mga gusali sa labas, ang mga ilaw na sumisimbolo sa buhay at pangarap ng ibang tao. Ang sarili niyang mga ilaw ay tuluyan ng namatay. Wala ng pag-asa, wala ng laban. Natalo na siya. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Rafael, ang boses ni Yaya Lorna. Umalis ka na, Yaya. Gusto kong mapag-isa. Sagot niya, ang boses ay walang buhay. Muling kumatok si Yaya Lorna, mas malakas ngayon. Sir, pakiusap po. May kailangan po kayong malaman. Wala na akong gustong malaman pa. Sigaw niya. Ang galit ay muling bumabalik. Ngunit ito'y galit sa sarili. Iniwan na ako ng anak ko. Ano pa bang mas masakit dyan? Hindi sumagot si Yaya Lorna. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Rafael ang dahan-dahang pagpihit ng seradura. Hindi pala niya ito nailak. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Yaya Lorna. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Rafael dati. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit at lumang keypad phone. Sinabi ng gusto kong mapag-isa. Ulit ni Rafael, hindi tumitingin sa matanda. Hindi umalis si Yaya Lorna. Sa halip, lumapit ito at maingat na inilapag ang telepono sa ibabaw ng kanyang mesa. Sir Rafael, patawarin niyo po ako kung nakialam ako. Panimula ng matanda, ang boses ay matatag. Matagal ko na po itong gustong sabihin sa inyo, pero natatakot po ako. Natatakot po ako para kay Sofia. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak, napatingin si Rafael kay Yaya Lorna. Nakita niya ang lungkot, takot at katapatan sa mga mata ng matanda. Alam ko po na sa tingin ninyo ay wala ng pag-asa. Pagpapatuloy nito. Alam ko pong sa tingin ninyo ay kayo ang may kasalanan. Pero hindi po totoo yon. Matagal na po kayong niloloko ni Ma'am Bella.
Isinalaysay ni Yaya Lorna ang lahat. Ang mga pabulong na pagbabanta, ang pag-iyak ni Sofia kapag wala si Rafael, ang insidente ng natapong juice, ang mga salitang narinig niya sa likod ng mga nakasarang pinto. Habang nagsasalita ang matanda, unti-unting napapalitan ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Rafael ng pagkalito. At pagkatapos ng isang munting kislap ng pag-asa? Pero paano ko paniniwalaan ang lahat ng yan, Yaya? Tanong ni Rafael. Ang boses ay basag. Salita laban sa salita. At ang korte, mas paniniwalaan nila ang asawa ko. Kaya po ako naglakas ng loob, sabi ni Yaya Lorna. Itinuro nito ang telepono. Sir Rafael, pakiusap. Pakinggan niyo po ito para po kay Sofia. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang inaabot ang telepono. Simple lang ito. Malayong malayo sa mamahaling smartphone na gamit niya. Tiningnan niya si Yaya Lorna na tumangulang. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Pinindot niya ang play. Sa una, ingay lang ang kanyang narinig. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa maliit na speaker. Isang boses na kilalang kilala niya, ngunit sa isang tono na puno ng kasamaan at kayabangan. Ang boses ni Bella. Malapit na, Xavier. Konting panahon na lang at mapapaikot ko na ng tuluyan ng matandang yon. Ang susunod na hakbang, ipapadeclare natin siyang unfit para mapunta sa akin ang lahat, pati na ang bata. Paulit-ulit na pinatugtog ni Rafael ang recording. Bawat salita ay parang isang dagitab na muling bumubuhay sa kanyang namatay na diwa. Ang pagkalito ay nawala. Ang pagdududa sa sarili ay naglaho. Ang natira ay isang dalisay at nag-aapoy na damdamin, galit. Isang matinding galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, may isa pang damdaming umuusbong, determinasyon. Ang kanyang paningin ay lumipat mula sa telepono patungo kay Yaya Lorna, ang matandang kasambahay na isinugal ang lahat para sa kanila. Ang tanging kakampi niya sa gitna ng digmaang ito, dahan-dahan siyang tumayo. Ang dating baluktot niyang mga balikat ay muling tumuwid. Ang tingin niyang dati malabo ay naging matalas na parang isang agila. Ang hari ay muling nagising. Tumingin siya kay Yaya Lorna, isang tingin ng pasasalamat at paggalang. At sinabi ang mga salitang magsisimula ng kanilang kontra-atake. Tumawag ka ng pinakamagaling na abogado sa Pilipinas, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng bakal na determinasyon. Lalaban tayo. Ang batas, para kay Attorney David Mendoza, ay palaging isang mundo ng itim at puti. Ang panig na nagbabayad sa kanya at ang panig na kailangan niyang talunin. Ngunit sa kaso ng pamilya de Alva, ang lahat ay naging kulay abo. Isang madilim at maruming kulay abo na bumabalot sa kanyang konsensya. Ang larawan ni Rafael at Sofia, ang dalisay na kaligayahan sa mga mata ng bata, ay naging isang multo na bumabagabag sa kanya sa gabi. Ang mga salitang binitawan niya sa kanyang opisina, kailangan nating patunayan na panganib din sa bata, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi niya mapigilan. Ang isang profesional na kuryosidad ay naging isang personal na obsesyon. Kailangan niyang malaman kung sino ba talaga si Isabela Martinez bago pa ito naging isang de Alva. Hindi sapat ang kwento ng isang ulilang nagsumikap sa buhay. May kulang, may mali. Isang gabi, sa kalaliman ng gabi, gumawa siya ng isang tawag na hindi malalaman ng kanyang kliyente. Tinawagan niya ang pinakamagaling na private investigator na kilala niya, isang dating pulis na mas maraming alam na sikreto kaysa sa kumpisala ng isang simbahan. Tony, si David ito, sabi niya sa telepono. May ipapatrabaho ako sa'yo. Isang babae, Isabela Martinez ang pangalan niya bago ikasal. Taga Cebu. Halongkatin mo ang lahat. Bawat buto,
bawat hibla ng kanyang nakaraan. Gusto kong malaman ang lahat. Siya tungong. Isang linggo bago ang unang araw ng pagdinig sa korte, isang brown envelope na walang anumang marka ang dumating sa kanyang opisina. Ang report mula sa investigador. Isinara ni David ang pinto. Tiniyak niyang walang sino man ang makakaistorbo sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa bawat linya ng ulat. At sa bawat pahinang binubuklat niya, mas lalong nanlalamig ang kanyang dugo. Ang kwento ay mas madilim kaysa sa kanyang inaasahan. Si Isabela Martinez ay hindi isang simpleng social climber. Siya ay isang profesional na mandaragit. May dalawa pang ibang mayayamang lalaki bago si Rafael. Parehong mas matanda, parehong biyudo, parehong namatay sa mga aksidente matapos ilipat ang malaking bahagi ng kanilang yaman sa pangalan ni Isabela. Ang pinakakilabot sa lahat ay ang huling kaso. Isang matandang negosyante sa Cebu namatay dahil sa atake sa puso ayon sa death certificate. Ngunit ayon sa mga impormasyong nakalap ng investigador, ang negosyante ay katatapos lang magpa-check up isang linggo bago ang kanyang pagkamatay at idineklarang malusog na malusog. Walang investigasyong naganap. Ang kaso ay mabilis na isinara. Si Isabela ang tanging tagapagmana. Napabitaw si David sa mga papel. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang paghinga ay mabigat. Hindi lang ito tungkol sa pera at custody. Ang babaeng tinutulungan niya ay hindi lang isang sinungaling. Isa siyang halimaw na nag-aanyong anghel. At si Sofia, ang batang iyon, ay nasa kamay ng isang posibleng mamamatay tao. Muling sumagis sa kanyang isipan ang mukha ng sarili niyang anak. Ang mga mata nitong puno ng tiwala na kanyang sinira. Hindi na niya hahayaang may isa pang bata na masira dahil sa kanya. Kinagabihan, tumawag si Bella. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pananabik at kasamaan. Isang boses na hindi nito ipinapakita sa publiko. Attorney, kamusta? Handa na ba tayo para sa malaking palabas bukas? Everything is in order, Mrs. De Alva. Sagot ni David. Pinipilit na panatilihing propesyonal ang kanyang boses. Good. Tumawa si Bella. Gusto kong makita ang pagmumukha ni Rafael kapag narinig niya ang desisyon ng hukom. Siguraduhin mong madudurog siya. Walang ititira. Ang lamig sa boses ni Bella ay tumagos sa buto ni David. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, alinsunod sa batas. Sagot niya. Huwag kang mag-alala sa bayad mo, attorney. Kapag nakuha ko na ang lahat, doblehin ko pa ang bayad sa'yo. Maliit na bagay. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni David ang telepono. Tinitigan niya ito na para bang isang ahas na dumapo sa kanyang mesa. Maliit na bagay. Ang pagwasak sa buhay ng isang tao, ang pag-agaw sa isang anak mula sa kanyang ama. Lahat ay maliit na bagay para kay Bella. Tapos na ang pag-aalinlangan. Tapos na ang pagdadalawang isip. Alam na niya ang dapat gawin. Gamit ang kanyang koneksyon, nakuha niya ang numero ng bagong abogadong kinuha ni Rafael, isa sa mga pinakatanyag at respetadong abogado sa bansa. Huminga siya ng malalim at pinindot ang dial. Hello, this is Attorney David Mendoza. Panimula niya nang may sumagot sa kabilang linya. I was Isabela De Alva's legal counsel. May kailangan kayong malaman. Kinaumagahan, maagang dumating si David sa korte. Ang hangin ay puno ng tensyon. Nakita niya si Bella sa di kalayuan, napapaligiran ng mga alipores at ng media. Ang mukha ay perpektong nakamaskara ng pagiging isang biktima. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Bella sa kanya, isang nangiting naghihintay sa kanilang napagplanuhang tagumpay. Hindi ngumiti pabalik si David. Sa halip na lumapit at umupo sa tabi nito sa lamesa ng nagsasakdal, naglakad siya ng diretsyo. Nilampasan niya ang bar at umupo sa isa sa mga bangko sa likuran, sa gallery na para sa publiko.
Nakita ni David ang pagbabago sa mukha ni Bella. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pagkalito. Kumunot ang noo nito, tila nagtatanong, "Anong ginagawa mo dyan?" Tumingin lang si David sa kanya. Ang kanyang mukha ay blangko, hindi mabasa. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang mensaheng malinaw. Tapos na ang laro. At hindi na siya kakampi. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang arena kung saan ang mga salita ay mas matalas pa sa espada. Sa isang panig, naroon si Isabela, nakasuot ng puti. Ang kanyang muka ay isang perpektong larawan ng isang ina na nagdurusa. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Sa tabi niya, naroon ang bago niyang abogado, isang lalaking mukhang handang pumatay para sa pera. Sa kabilang panig, naroon si Rafael, nakasuot ng madilim na suit. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa tabi niya, ang kanyang abogado, isang matandang lalaki na may reputasyong hindi natitinag. At sa likuran niya, sa isa sa mga upuan, nakaupo si Yaya Lorna. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa panalangin. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Bella ang unang nagsalita. Ipinipinta si Rafael bilang isang pabago-bago ng isip, isang lalaking marahas, at isang panganib sa kanyang anak. Nagpresenta sila ng mga saksi, mga kaibigan ni Bella na sumumpa na nakita nila ang erratic behavior ni Rafael. Bawat testimonya ay isang kasinungalingan, ngunit bawat isa ay tila isang pako na lalong nagbabaon kay Rafael sa hukay. Kalmado lang ang panig ni Rafael. Sinagot ng kanyang abogado ang bawat paratang ng may dignidad at lohika. Ngunit alam ni Rafael na hindi ito sapat. Ang laban ay hindi tungkol sa kung ano ang totoo, kundi sa kung ano ang mukhang totoo. At pagkatapos, ang pinakamatinding dagok. Ipinatawag ni Bella ang child psychologist na kumausap umano kay Sophie. Ayon sa psychologist, nagpakita ang bata ng malinaw na senyales ng takot at pagkabalisa na nauugnay sa kanyang ama. Sa aking professional na opinyon, sabi ng psychologist, ang manatili sa piling ng kanyang ama sa kasalukuyang estado nito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa emosyonal na kalusugan ng bata. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Tumingin si Rafael kay Bella. Isang munting, halos hindi mahahalata, ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Nang oras na para sa panig ni Rafael na magpresenta ng kanilang mga saksi, tumayo ang kanyang abogado. "Your Honor, we call to the stand Miss Lorna Reyes." Nagulat ang lahat. Maging si Bella ay napakunot ang noo. Ang katulong? Anong gagawin ng isang katulong? Dahan-dahang naglakad si Yaya Lorna patungo sa witness stand. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Umupo siya at nanumpa. "Miss Reyes," panimula ng abogado ni Rafael, "gaano na po kayo katagal na nagsisilbi sa pamilya de Alva?" "Mula pa po noong binata si Sir Rafael, sir," sagot ni Yaya Lorna. Ang kanyang boses ay malinaw. "Sa loob ng lahat ng mga taong yon, nakitaan niyo po ba si Mr. de Alva ng anumang uri ng karahasan o pagiging pabaya sa kanyang anak?" "Kailanman po hindi," mariing sagot ni Lorna. "Si Sir Rafael po ang pinakamabuting ama na nakilala ko." "Kung gayon, sino sa tingin niyo ang nagdudulot ng takot kay Sofia?" "Tumututol ako, Your Honor. Opinyon lang yan ng saksi," sigaw ng abogado ni Bella. "Sustained," sabi ng hukom. Hindi natinag ang abogado ni Rafael. "Kung gayon, hayaan niyo akong baguhin ang tanong. Miss Reyes, mayroon ka bang direktang kaalaman sa anumang pang-aabuso na dinanas ng batang si Sofia sa loob ng pamamahay ng mga de Alva?" Huminga ng malalim si Yaya Lorna. Tumingin siya ng diretso kay Bella. Opo, isinalaysay niya ang lahat. Ang mga pabulong na banta, ang pag-iyak ng bata.
Ngunit alam niyang salita lang iyon. Your Honor, pagpapatuloy ng abogado ni Ravel, mayroon po kaming isang ebidensya na nais naming iparinig sa korteng ito. Isang audio recording na kuha mismo ni Miss Reyes. Nagkagulo ang silid. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawawala. Ipinasa ng abogado ang maliit na telepono sa clerk of court. Isang speaker ang inilapit sa mikropono. Sa katahimikan ng courtroom, pinindot nila ang play. Ang boses ni Bella, malinaw at hindi maikakaila, ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Malapit na, Javier. Konting panahon na lang at mapapaikot ko na ng tuluyan ang matandang yon. Ang susunod na hakbang, ipapadeclare natin siyang unfit para mapunta sa akin ang lahat, pati na ang bata. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang bawat pares ng mata ay nakatuon kay Bella, na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. Mrs. De Alva, sabi ng hukom, ang boses ay malamig na parang yelo. May maipapaliwanag po ba kayo sa narinig ng korteng ito? Hindi makapagsalita si Bella. Ang kanyang bibig ay bumubukas-sara ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit bago pa man siya makabawi, isang boses ang muling bumasag sa katahimikan. Isang boses mula sa likuran. Tumayo si Attorney David Mendoza. Ang lahat ay napalingon sa kanya. Your Honor, sabi niya, ang boses ay malakas at malinaw. I would like to confess, I was part of this conspiracy. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kamera ng media ay mabilis na bumaling sa kanya. Si Bella ay napatingin sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtataksil. Your Honor, pagpapatuloy ni David, naglalakad palapit sa harap. Hindi lamang iyan, mayroon din akong ebidensya na si Mrs. De Alva ay sangkot sa mga kahina-hinalang pagkamatay ng dalawa pang mayayamang lalaki sa nakaraan. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang kaso ay hindi na tungkol sa custody. Ito ay naging isang investigasyon sa posibleng multiple homicide. Inutusan ng hukom ang mga gwardiya na lapitan si Bella. Ang kasinungalingan ay natapos na. Ang araw ng katotohanan ay dumating na. Ang mga sumunod na kaganapan ay tila isang mabilis na panaginip. Si Isabela at Javier Reyes ay agad na inaresto paglabas mismo ng courtroom. Ang kaso ng custody ay ibinasura at isang mas malaking kasong kriminal ang binuksan laban sa kanila. Ang balita ay sumabog sa buong bansa. Ang pangalang De Alva ay nasa lahat ng headline. Ngunit sa pagkakataong ito, si Rafael ang biktima at si Bella ang kontrabida. Ngunit para kay Rafael, walang halaga ang lahat ng yon. Ang tanging mahalaga ay ang nag-iisang taong naghihintay sa kanya sa isang silid sa labas ng korte sa pangangalaga ng isang social worker. Ang kanyang anak, si Sofia, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya itong nakaupo sa isang maliit na upuan. Yakap-yakap ang isang teddy bear. Nag-angat ito ng tingin at sa mga mata nito, nakita ni Rafael ang pagkalito at takot. Ang takot na itinanim ni Bella sa puso nito. Lumuhod si Rafael sa di kalayuan. Hindi siya agad lumapit. Ayaw niyang biglain ang bata. Sofia, anak, sabi niya sa pinakamalumanay niyang boses. Papa's here. It's over. Everything's okay now. Tinitigan lang siya ni Sofia. Ang kanyang munting labi ay nanginginig. Hindi na babalik si Tita Bella, di ba Papa? Tanong nito. Ang boses ay halos pabulong. Umiling si Rafael. Ang puso niya ay nadudurog para sa kanyang anak. Hindi na anak. Hindi na siya babalik. Hindi ka na niya sasaktan. At sa mga salitang yon, tila isang malaking pader ang gumuho. Ang takot sa mga mata ni Sofia ay unti-unting napalitan ng lumbay at pagkatapos ng kaluwagan. Tumakbo ito.
Isang mabilis na takbo patungo sa mga bisig na matagal na niyang inaasam. Niyakap ni Rafael ang kanyang anak ng napakahigpit na para bang ayaw na niya itong pakawalan pa. Isinubsob ni Sofia ang kanyang mukha sa dibdib ng ama at doon humagulgol ng malakas. Isang iyak na naglalaman ng lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng luhang matagal na niyang kinimkim. At si Rafael, niyakap lang siya, hinahayaang dumaloy ang lahat ng luha, ang sarili niyang mga luha ay tahimik na bumabagsak sa buhok ng kanyang anak. Ito ang kanilang unang yakap pagkatapos ng dilim, isang yakap ng paghilom. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumabalik ang liwanag sa mansyon sa Forbes Park. Ang mga alaala ni Bella ay dahan-dahang binubura. Ang dating malamig na bahay ay muling napuno ng init. Isang araw, dinala ni Rafael si Sofia sa probinsya. Isang tahimik na bayan kung saan nagpasya si Yaya Lorna na magretiro at mamuhay ng payapa. Naabutan nila itong nagdidilig ng mga halaman sa kanyang maliit na hardin. "Yaya Lorna!" Masayang sigaw ni Sofia at tumakbo ito para yakapin ang matanda. "Apo!" Sagot ni Yaya Lorna. Niyakap din ang bata ng mahigpit. Lumapit si Rafael. Sa kanyang mga mata, mayroong paggalang at pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Inabot niya sa matanda ang isang maliit na kahon. "Para po saan ito, sir?" Tanong ni Lorna. "Buksan niyo po," sabi ni Rafael. Binuksan ito ni Yaya Lorna. Sa loob, naroon ang titulo ng bahay at lupa na kanyang tinitirhan. Nakapangalan na sa kanya. "Sir Rafael, hindi ko po ito matatanggap." "Yaya, walang anumang halaga ang kayang magbayad sa ginawa niyo para sa amin." Sabi ni Rafael, ang boses ay taos puso. "Sinalba niyo ang buhay ng anak ko. Sinalba niyo ako. Ito ang pinakamaliit na bagay na maibibigay ko. Mula ngayon, wala ka nang dapat alalahanin pa." Naluha si Yaya Lorna, hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa pagmamahal at pagkilala. Niyakap niya si Rafael. "Maraming salamat, anak." Ang paghilom ni Sofia ay isang proseso. Sa tulong ng isang bagong child psychologist, isang tunay na professional na may malasakit, unti-unti niyang natutunang iproseso ang kanyang mga pinagdaanan. Isang hapon, habang nasa session sila, inabutan ng psychologist si Sofia ng mga pangkulay at papel. "Sofia, can you draw something for me? Kahit ano ang gusto mo." Kinuha ni Sofia ang mga krayola. Sa loob ng ilang minuto, tahimik siyang gumuhit. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang gawa. Hindi ito isang larawan ng halimaw o ng madilim na silid. Ang kanyang iginuhit ay isang malaking araw na nakangiti. At sa ilalim nito, may dalawang tao. Isang malaking tao at isang maliit na tao. Magkahawak ang kanilang mga kamay. "Sino to, Sofia?" Tanong ng psychologist. "Si Papa." Turo niya sa malaking tao. "At ako." Nang makita ni Rafael ang drawing na yon pagkatapos ng session, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Dati, ang pag-iyak ay senyales ng kahinaan. Ngayon, ito ay simbolo ng kanyang pagmamahal. Kinagabihan, bago matulog, tinabihan niya si Sofia sa kama. "Anak, masaya ka na ba?" Tanong niya. Tumingin si Sofia sa kanya. Ang mga anino sa kanyang mga mata ay unti-unti nang nawawala, napapalitan ng liwanag. Ngumiti ito. Isang tunay, matamis na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Rafael. Isang nangiting umabot sa kanyang mga mata. "Opo, Papa," sagot ng bata. Ang boses ay puno ng kapayapaan. "Kasi po kasama na ulit kita." Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay napalitan ng mainit na sikat ng araw. Ang mga sugat, bagamat nag-iwan ng peklat, ay tuluyan ng naghilom. Ang buhay sa mansyon ng mga De Alva ay nagpatuloy, hindi isang pagbabalik sa dati, kundi isang pag-usad tungo sa isang bago at mas matatag na simula. Isang hapon ng Sabado,
Natagpuan ni Rafael si Sofia sa hardin. Seryosong-seryoso sa pagbubungkal ng lupa gamit ang isang maliit na pala. Mayroon itong mga buto ng sunflower sa isang supot. Anong ginagawa ng muntik kong hardinera? Tanong ni Rafael. Umupo sa damuhan sa tabi nito. Papa, tinutulungan ko po silang lumaki. Sagot ni Sofia, itinuturo ang mga buto. Sabi po ni Tita Lorna, kailangan daw po ng lupa, tubig at araw para lumaki sila ng malusog. Ngumiti si Rafael. Tama siya, at kailangan din nila ng pagmamahal. Opo, tumango si Sofia. Kagaya ko po. Niyakap ni Rafael ang kanyang anak. Sa mga simpleng salita ng bata, nahanap niya ang kahulugan ng lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, ang malaking bahay. Lahat ng yon ay lupa lang na walang halaman kung walang pagmamahal. Natutunan niya ang leksyon sa isang masakit na paraan. Ngunit ang mahalaga, natutunan niya. Hindi na siya ang dating Rafael na bulag sa paghahanap ng kapalit para sa nawalang kaligayahan. Siya na ngayon ay isang amang mas mapagmasid, mas nakikinig. Ang bawat gabi ay hindi na nagtatapos sa pagod mula sa trabaho, kundi sa pagbabasa ng kwento at pakikinig sa mga munting pangarap at alalahanin ni Sofia. Natuklasan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa stock market, kundi sa lakas ng tawa at higpit ng yakap ng iyong anak. Isang araw, habang nag-aayos ng mga lumang gamit, napadaan si Rafael sa dating silid ni Bella. Matagal na itong walang laman, nilinis at pininturahan na ng puti. Dati, ang pagdaan lang dito ay nagdudulot sa kanya ng galit at pait. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa may pinto, wala na siyang naramdamang galit, wala nang pait. Ang nararamdaman na lang niya ay awa. Awa para sa isang taong binalot ng kasakiman at hindi kailanman nakahanap ng tunay na kaligayahan. Isinara niya ang pinto, hindi para ikulong ang masamang alaala, kundi para tuluyan ng isara ang isang kabanata ng kanilang buhay. Ang tahanan na pagtanto niya ay hindi ang apat na sulok ng isang marangyang bahay. Ang tahanan ay kung nasaan ang iyong puso, at ang puso niya ay nasa tabi ng kanyang anak. Sa anibersaryo ng pagkamatay ni Elena, dinala ni Rafael si Sofia sa sementeryo. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa puntod na napapaligiran ng mga puting bulaklak. Inilapag ni Sofia ang isang tangkay ng sunflower na siya mismo ang nagpatubo. Hi, Mama! Bati ng bata sa malamig na marmol. Okay na po kami ni Papa. Hindi na po ako takot. Umupo si Rafael sa tabi ng puntod. Hinaplos niya ang pangalan ng kanyang yumaong asawa na nakaaukit dito. Nagkamali ako, mahal. Bulong niya, sapat lang para marinig ng hangin. Sa sobrang kagustuhan kong punan ang puwang na iniwan mo, muntik ko nang isuko ang pinakamahalagang bagay na ipinagkatiwala mo sa akin. Pero natuto na ako. Tumingala siya. Pinagmamasdan ng kanyang anak na masayang hinahabol ang mga paru-paro sa di kalayuan. Poprotektahan ko ang anak natin, Elena. Pangako niya. Hinding-hindi ko na siya pababayaan. Hinding-hindi na. Nang papalubog na ang araw, umupo silang mag-ama sa isang bangko na tanaw ang buong syudad. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Isinandal ni Sofia ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na katahimikan ng takot o ng mga bagay na hindi masabi. Ito ay isang katahimikan na puno ng kapayapaan, pag-unawa at pagmamahal na hindi na nangangailangan pa ng mga salita. Papa? Bulong ni Sofia. I love you po. I love you more, anak. Sagot ni Rafael. Hinalikan ng tuktok ng ulo nito. I love you more than all the stars in the sky. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw at ang unti-unting paglabas ng mga bituin, dalawang pusong minsan nang nawasak, ngunit ngayon ay muling nabuo. Mas matibay, mas maliwanag,
at magkasama. Sa pagtatapos ng kwento ni na Rafael at Sofia, malinaw na ipinapakita na ang kasinungalingan, kahit gaano pa katalino at kalupit, ay may hangganan. Maaaring magtagumpay sandali ang panlilinlang at gaslighting ni Bella, ngunit hindi kailanman matatalo ang katotohanang sinamahan ng tapang at pagmamahal ng isang ama. Sa tulong ng katapatan ni Lorna, nabunyag ang lahat at ang hustisya ay nanaig. Pinatunayan na ang kasamaan ay may kapalit at ang kabutihan ay may gantimpala. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na yaman ay hindi pera o ari-arian, kundi ang kakayahang ipaglaban ng tama at protektahan ang mga mahal natin. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ang mismong tahanan mo ang naging pinakamapanganib na lugar? At naniniwala ka ba na palaging may lalabas na liwanag kapag pinili nating pumanig sa katotohanan? Bilang may-ari ng channel na ito, nais naming kumustahin ka. Ayos ka ba ngayon? May naranasan ka na bang katulad nito? O may saloobin kang gustong ibahagi? Malugod naming binabasa ang inyong mga komento dahil mahalaga sa amin ang inyong kwento at damdamin.